Magandang araw, maligayang pagdating sa ating panibagong aralin sa GMRC. Sa araw na ito, pag-uusapan natin ang mga Pilipinong nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa ating bansa. Aalamin natin kung bakit mahalagang kilalanin ang kanilang mga nagawa at kung paano tayo magiging mapagpasalamat sa kanilang kabutihan at sakripisyo. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang naiisa-isa mo ang mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan. Naipaliliwanag mo kung bakit sila nagsisilbing inspirasyon. At nailalapat ang iba't ibang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat sa kanilang mga kontribusyon. Kapag narinig ninyo ang salitang bayani, sino ang unang pumapasok sa isip nyo? Maaaring maisip ninyo sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Gabriela Silang o iba pang bayani na nabasa natin sa kasaysayan. Ngunit alam ba ninyo na may mga bayani rin sa ating panahon? Sila ang tinatawag nating mga makabagong bayani dahil sa mahalagang kontribusyon nila sa ating bansa. Ano ang kontribusyon? Ang kontribusyon ay ang mahalagang ambag o nagawa ng isang tao, grupo o organisasyon na nakatutulong sa pag-unlad ng pamayanan o bansa. Hindi kailangang maging sikat ang isang tao upang magkaroon ng mahalagang kontribusyon. Kahit simpleng pagtulong sa komunidad ay isang mahalagang ambag na. Ano naman ang makabagong bayani? Ang makabagong bayani ay isang taong naglilingkod, nagsasakripisyo, at gumagawa ng kabutihan para sa kapwa at bayan. Ang makabagong bayani ay hindi kailangang makipaglaban sa digmaan o magkaroon ng rebulto sa isang parke. Maaaring siyang maging isang ordinaryong tao na araw-araw na nagtatrabaho, naglilingkod, tumutulong at nagsasakripisyo para sa kapwa at sa bayan. Ang mahalaga ay ginagamit niya ang kanyang kakayahan at panahon upang makatulong sa iba. Narito ang ilan sa mga makabagong bayani. Una, ang mga guro. Hinuhubog nila ang kaalaman, kakayahan at mabuting pagkatao ng kabataan para sa kinabukasan ng bansa. Sumunod ay ang mga doktor. Inaalagaan at inililigtas nila ang buhay ng mga tao gamit ang kanilang kaalaman at serbisyo. Ang mga sundalo. Handa nilang isakripisyo ang kanilang kaligtasan upang ipagtanggol ang bansa at mapanatili ang kapayapaan. Mga pulis. Pinoprotektahan nila ang mamamayan at nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Sumunod ay ang mga bumbero. Buong tapang nilang inililigtas ang buhay ng iba kahit inilalagay nila sa panganib ang kanilang sariling kaligtasan. Isa pa ay ang mga Overseas Filipino Worker o OFW. Nagsasakripisyo sila sa pagkakalayo sa pamilya upang matustusan ang kanilang pangangailangan at makatulong sa ekonomiya ng bansa. Mga magsasaka. Sa kanilang sipag at tiyaga, nagbibigay sila ng pagkain na kailangan ng mga Pilipino araw-araw. At hindi rin natin dapat kalimutan ang mga ordinaryong manggagawa. Kasama rito ang mga construction worker, street cleaner, driver, delivery worker, store worker, at marami pang iba. Ang kanilang marangal na pagtatrabaho na pagsisilbihan at natutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. Pag-isipan mo ito. Anong uri ng makabagong bayani ang nais mong maging balang araw? Sagutin mo ito sa pamamagitan ng pagguhit. Gumuhit ng isang larawan ng uri ng makabagong bayani na nais mong maging balang araw. Maaari kang maging guro, doktor, sundalo, pulis, bumbero, magsasaka, OFW, o iba pang taong naglilingkod sa kapwa at bayan. Sa iyong larawan, ipakita ang gawaing nais mong gawin para makatulong sa bayan. Sa ibaba ng iyong guhit, kumpletuhin ang pangungusap. Nais kong maging isang, para sa bayan, ako ay, upang, kulayan at pagandahin ang iyong gawa. Gumamit ng iyong sariling ideya at pagkamalikhain. Tingnan ang halimbawa. Iginuhit niya ang isang nurse na tumutulong sa may sakit, kaya ang pangungusap niya ay, nais kong maging isang nurse. Para sa bayan, ako ay tutulong sa mga may sakit upang matulungan silang gumaling sa kanilang mga karamdaman. Atin namang kilalanin ang mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan at tinaguriang makabagong bayani. Isa dyan si Efren Peña Florida. Siya ay isang Pilipinong guro at development worker mula sa Cavite. Bata pa lamang siya nang magsimula siyang tumulong sa mga kabataan sa kanilang komunidad.
Itinatag niya kasama ng iba pang kabataan ang Dynamic Teen Company, isang grupo na tumutulong sa mga kabataan na umiwas sa gang at maging aktibong bahagi ng komunidad. Isa sa kanilang mga proyekto ay ang Kariton Classroom, isang mobile classroom na gumagamit ng kariton upang dalhin ang mga aklat, school supplies at iba pang kagamitan sa mga batang hindi madaling makapasok sa paaralan. Layunin nitong mahikayat silang mag-aral at makabalik sa formal na edukasyon. Dahil sa kanyang pambihirang paglilingkod, kinilala siya bilang CNN Hero of the Year noong 2009. Si Efren Peña-Florida ay makabagong bayani dahil ginamit niya ang edukasyon upang bigyan ng pag-asa at magandang kinabukasan ang mga kabataang nangangailangan. Isa pang kahangahangang halimbawa ay si Randy Halasan. Si Randy Halasan ay isang Pilipinong guro na naglingkod sa Pegalongan Elementary School sa isang malayong pamayanan ng mga matingsalug sa Davao. Sa pagpunta sa paaralan, kailangan niyang bumiyahe ng ilang oras, maglakad sa kabundukan at tumawid sa mga ilog. Sa kabila ng mga panganib at hirap, nanatili siya upang turuan ang mga batang matingsalug. Hindi lamang siya nagturo sa mga bata, tumulong din siya sa pagpapaunlad ng paaralan, kabuhayan at seguridad sa pagkain ng komunidad. Hinikayat niya ang mga pamilya na magtanim ng mga gulay at punong namumunga upang magkaroon sila ng sapat na pagkain at kabuhayan. Dahil sa kanyang natatanging paglilingkod, ginawaran siya ng Ramon Magsaysay Award for Emergent Leadership noong 2014. Kinilala siya dahil sa kanyang dedikasyon sa edukasyon at sa pagbabago ng buhay ng mga matingsalug na mag-aaral at kanilang komunidad. Si Randy Halasan ay makabagong bayani dahil sa kabila ng mga panganib at hirap, ipinagpatuloy niya ang pagtuturo at tumulong sa pagpapaunlad ng buong komunidad. Sina Efren Peña-Florida at Randy Halasan ay patunay na ang pagiging bayani ay hindi lamang nasusukat sa laki ng isang ginawa. Nasusukat din ito sa puso, sakripisyo at malasakit na ibinibigay natin sa kapwa. Hindi lamang mga individual ang nagbibigay ng mahalagang kontribusyon. Mayroon ding mga grupo at organisasyon. Halimbawa nito ang Philippine Red Cross na tumutulong sa mga nasalanta ng kalamidad. Mayroon ding mga volunteer group na nagbibigay ng libreng serbisyo sa komunidad. May mga environmental organizations na nangangalaga sa kalikasan. Mga rescue teams na tumutulong sa mga taong nasa panganib o nangangailangan ng agarang tulong. At iba pang civic organizations. Lahat sila ay nagtutulungan upang mapabuti ang ating bansa. Bakit mahalagang kilalanin ang mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan? Mahalagang kilalanin ang mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan dahil naipapakita natin ang pagpapahalaga at pasasalamat sa kanilang mga sakripisyo, paglilingkod at mabubuting gawa. Nagsisilbi rin silang inspirasyon sa atin upang tularan ang kanilang kabutihan at gumawa rin ng makabuluhang ambag para sa kapwa at sa bansa. Paano maipapakita ang pagpapasalamat sa mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan? Magsabi ng salamat. Ipakita ang taus-pusong pasasalamat sa pamamagitan ng magalang na pagsasabi ng salamat po o maraming salamat po. Halimbawa, magpasalamat sa guro na nagturo sa iyo, sa magulang na nag-aalaga sa iyo, o sa taong tumulong sa iyo. Isa pa ay ipakita ang paggalang. Igalang ang mga taong nagsisikap at naglilingkod para sa kapwa. Halimbawa, makinig ng mabuti sa guro, sumunod sa mga alituntunin, at magpakita ng magandang asal sa mga manggagawa at tagapaglingkod sa bayan. Isa pa ay tularan ang mabubuting halimbawa. Ang isang sa pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat ay ang pagsasabuhay ng mabubuting katangian ng taong pinasasalamatan. Kung ang isang tao ay matulungin, maaari rin tayong tumulong sa iba. Isa pa ay tumulong sa kapwa. Ibahagi ang iyong oras, kakayahan o anumang mayroon ka upang makatulong sa nangangailangan. Halimbawa, tulungan ang kaklaseng nahihirapan sa gawain, magbigay ng pagkain sa nangangailangan, o tumulong sa gawaing pangkomunidad. At ibahagi ang kanilang mabubuting kwento at kontribusyon. Kilalanin at ipaalam sa iba ang mabubuting nagawa ng mga taong nagsilbi sa kapwa at bayan. Sa ganitong paraan, napapanatili at naipapasa sa iba ang kanilang magandang halimbawa. Tandaan, ang tunay na pagpapasalamat ay hindi lamang sinasabi. Ito ay ipinapakita sa pamamagitan ng paggalang, pagtulong, pagtulad sa kabutihan, pagiging responsable,
at paggawa ng mabuti para sa kapwa at bayan. Para sa ating susunod na gawain, isulat ang hinihinging datos sa bawat hanay. Para naman ipakita ang iyong pagiging mapagpasalamat sa mga makabagong bayani o mga Pilipinong may mahalagang kontribusyon sa bayan, pumili ng isang makabagong bayani na nais mong pasalamatan. Gumawa ng isang liham pasasalamat sa kanya. Sa iyong liham, isulat ang gawaing ginawa niya na nais mong ipagpasalamat at ipaliwanag kung bakit mahalaga ang kanyang ginawa sa mga tao o sa bayan. Narito ang mga gabay na tanong para sa iyong liham. Sino ang makabagong bayaning nais kong pasalamatan? Ano ang kanyang ginawa na dapat kong ipagpasalamat? Paano nakatulong ang kanyang ginawa sa kapwa o sa bayan? Bakit mahalaga ang kanyang kontribusyon? At ano ang natutuhan ko mula sa kanyang halimbawa? Diyan nagtatapos ang ating aralin. Tandaan, ang mga Pilipinong nagbigay ng mahalagang kontribusyon sa bayan ay nagsisilbing inspirasyon sa atin. Ang pinakamagandang paraan ng pagpapasalamat ay hindi lamang ang paghanga sa kanila, kundi ang pagtulad sa kanilang mabubuting halimbawa at ang paggawa rin ng kabutihan para sa ating pamilya, paaralan, komunidad at bansa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!